Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi ni Davao City Mayor Baste Duterte mga kababayan sa raids rally doon sa Davao City, yung ating Pangulong Bongbong Marcos daw ay walang achievements. Kumusta naman po ang buong pamilya po ninyo at saka kayo mismo? Kumusta naman ang achievement ninyo dyan sa baha? I mean sa pag-solusyon sa baha sa Davao. Kasi balita ngayon na yung baha lalo lumala, mga kababayan. Ito'y despite ng ng 51 billion pork barrel fund na napunta kay Pulong nung panahon ng inyong tatay. At yung pamilya Duterte, 1986 pa, humahawak ng posisyon bilang mayor, vice mayor, palipat-lipat lang sa pamilya, buong pamilya. Pero may problema pa rin sa baha. O di ba? Mga kababayan, just the other day, may 32 na mga individuals ang natrap sa baha sa Davao City. 40 years na kayo diyan sa posisyon. Yung pamilya po ninyo, 40 years, 1986 pa eh. And sa People Power, to make over as acting vice mayor yung tatay po ninyo. At ngayon kayo na yung mayor, kapalit ng inyong tatay. Pero yung baha, hindi pa rin masolusyonan. Ito, 18 hours ago, report ng ng ABS-CBN, 32 individuals, 32 na individual sinagip sa Rumaragasang Ilog sa Davao City. Makapigil hininga ang pagsagip sa 32 individual na stranded sa pagragasa ng ilog sa Sitio Pagan, Barangay Tamugan, Marilog, Davao City, Sabado ng gabi, May 23. Yan mga kababayan, yung ginawang rescue noong Sabado. Kaya sabi dito sa post ng Voice of Millennials, 1 hour ago, Marcos achieved nothing as president, sabi po ni Baste. Meanwhile, Baste as Davao City Mayor, pinasok ng baha yung mga residente ng Davao City. At may na-stranded na 22 individuals dahil sa pagragasa ng baha. Ilang taon sila, mga kababayan? Papalit-palit lang. Tatay, anak. Balik sa tatay, balik sa anak. Puro Duterte. Ang mayor, vice mayor. 40 years sila. Until today. Yung problema sa baha, isang problema lang yun Hindi masolusyonan. Despite sa 51 billion na na pork barrel fund na nirelease kay Pulong. Saan napunta? O diba, mga kababayan? Yan ang sabi dito. 32 individual na nagtayo ng sabungan sa Davao City na trap sa baha. Yan post ng Catholic Faith in Politics. Sabi dyan, ibang klase ring magdiwang ng kapistahan ang 32 individual sa Sitio Pagan, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City. Dahil imbes na manok ang magtari, sila ang muntik ng maitari ng kalikasan gabi noong Sabado, May 23, sa pagnanais na magtayo ng isang pansamantalang cockpit arena o sabungan sa tabi ng ilog. Laking gulat na lamang ng mga sugarol nang ang kanilang inaasahang hiyawan ng tagumpay ay biglang naging hiyawan para saklolo matapos silang sorpresahin ng isang rumaragasang baha. Sa halip
na pera ang mabilang mga ulo ng basang-basang sa bungiro ang isa-isang binilang ng Marilog Police Station, Davao City Fire District at mga lokal na barangay disaster teams nang abutan silang biglang paglaki ng tubig ilog. Dahil sa tindi ng agos at dilim ng gabi, tuluyang natrap at naging parang mga basang sisiw ang mga naturang individual na hindi na makatawid pabalik sa ligtas na bahagi ng komunidad matapos lamunin ng baha ang kanilang sugalan. Ang naturang pagbaha sa Panigan-Tamugan Watershed Area ay idinulot ng malakas na pag-ulan sa rehiyon, dala ng throw ng isang low pressure area, LPA. Mapalad namang naisalba ng mga rescue teams ang lahat ng 32 individual gamit ang mga rescue ropes na nagpapatunay lang na sugal laban sa bagsik ng kalikasan. Laging posta ang inyong buhay at siguradong talo ka sa huli. Butit na rescue yung mga sugarol, mga kababayan. O di ba, supalpal agad yung mga pagyayabang at panlalaik ni Baste na yung ating Pangulo daw, pag sisinungaling, pag fake news niya, na yung ating Pangulo daw, mga kababayan, walang achievement. Backfire agad, mga kababayan. Ito pa, over 200 families evacuated, the bridge collapses due to flooding in Davao City. May 19, 2026. Yan ang Davao City na binuhusan ng 51 billion pesos na pork barrel fund ni Pulong. So ano ka ngayon, Baste? 40 years kayo diyan. Hindi ka pa pinapanganak siguro, ilang taong gulang ka na. Hindi ka pa siguro 40 years, di ba? Hindi ka pa pinapanganak, yung tatay mo, mayor na. At ngayon kayo na yung mayor. Pinipintasan ninyo yung ating Pangulo na walang achievement. Kumusta naman yung pamilya po ninyo? Ang achievement. Bakit hanggang ngayon, yung problema sa baha, hindi pa ninyo masolusyonan? Despite the fact na identified na, mga kababayan, kung ilan yung flood risk zone sa Davao City, Davao identifies 265 flood risk zones. The City Engineer's Office has identified 265 flood-prone areas in Davao City. Most of them sa District 1. Mismong distrito ni Pulong, District 1 siya. Ano sabi diyan? Since 2022, the city government has funded 62 flood control and drainage projects worth 608.24 million financed through the Annual Development Fund in supplemental budgets from 2023 to 2024. Of the total allocation, 338.05 million or 56% went to District 1, 152.88 million, 25% to District 2. 17.31 million, 19% to District 3. CEO Officer in Charge, Attorney Lois Esparcia, explained that District 1 received the largest share because it has the most affected areas. So hindi nabanggit doon yung 51 billion na pork barrel. Iba man yung pinanggalingan ng pondo. So saan ginastos? Kaya mga kababayan, noong May 19, si ACT Party List Representative Antonio Tinio ay nanawagan para sa Ombudsman na imbestigahan ang 4.4 billion Davao flood control projects ni Pulong. Yan Ano sabi diyan? Deputy Minority Leader Antonio Tinio has asked the Office of the Ombudsman to investigate up to 4.4 billion worth ng flood control projects in Davao City's 1st District over alleged irregularities including overlapping contracts, double funding, and missing project details. Tinio said his team reviewed 121 flood control contracts implemented from 2019
to 2022 and recorded under the Department of Public Works and Highways. Of this, he claimed 80 contracts showed possible red flags amounting to billions of pesos. According to Tino, the alleged irregularities included 135 million total overlap, 2 contracts allegedly funded construction on identical river sections, raising concerns over possible duplicate payments or ghost projects. Double funding, 115 million. The same project allegedly appeared twice in 2020 GAA and was awarded to 2 different contractors. Location changes and short-changing, 425 million. 8 projects were reportedly implemented in locations different from those authorized and covered significantly shorter lengths than appropriated, yet contractors allegedly received nearly full payment. Contracts without specification, 3.5 billion. 65 contracts allegedly lack key details such as station numbers or project lengths, making verification difficult and raising concerns about possible ghost projects. No GAA authorization, 623 million. 10 contracts allegedly had no corresponding line item in the GAA, raising questions over potentially unauthorized expenditures. Incomplete projects, 713 million pesos. 10 contracts reportedly remain unfinished years after their expiry dates. 3 were paradoxically tagged as 100% complete while still marked ongoing. While 1 project, Matina Pangi Bridge 3, was reportedly only 64% complete after 5 years. In congressional insertions, 49 of the 80 red flag contracts were reportedly congressional insertions, all concentrated in Davao City's first legislative district ni Pulong. In a letter submitted Tuesday to Ombudsman Jesus Crispin Remulla, Tino urged a thorough investigation into the projects, particularly through physical inspection of projects reported as incomplete or listed as 100% complete but ongoing. We respectfully urge the Ombudsman to conduct a thorough investigation of these flood control projects with priority attention to physical verification of incomplete and 100% complete but ongoing projects, sabi ni Tino. In a separate interview with reporters, Tino said the alleged irregularities bore red flags of possible anomalies. Dapat imbestigahan dahil may mga red flag, may mga marka ng anomalya ang mga ito. Noticeably, the biggest contractor here is Genesis 88, which is owned by Mr. Glenn Iskandor, who is former sports advisor of former President Rodrigo Duterte. Sa Kabaste, kumusta? Yan ang susunod yung lungsod mo, ang susunod na imbestigahan at yung distrito ni Pulong. At hindi ninyo pwedeng sabihin na political persecution. Kasi yung nagpapaimbestiga, hindi man pwedeng pwedeng iakusa ninyo na tuta ng ating Pangulo at ginagamit kasi anti-Marcos yung si Tino. Anti-Marcos. At yung ombudsman, siyempre, will act on it kasi may reklamo. Alangan man, hindi umaksyon yung ombudsman. At may dokumentado. So yun ang tanong, saan napunta yung 51 billion na pork barrel fund ni Pulong? Hindi lagyan mga kababayan. Ito pa, sa mga dokumentado at detalyadong datos, ang lahat ng impormasyon na nakatala sa ibaba ay mga solidong legal na basihan at konkretong datos na hindi maaring pasubalian ng simpleng press release. Taon ng budget ng City Government ng Davao 2016 to 2026 sa paglipat ng kapangyarihan mula kay Sara Duterte tungo sa kanyang kapatid na si Baste, patuloy ang paglubo ng pondo ng lungsod. Sa kabila ng bilyon-bilyong pisong hawak ng lokal na pamahalaan, nanatiling bigo ang mga Duterteng solusyonan ang krisis sa baha.
Yan ang data, oh. Hard data, hard facts. Panahon ni Sara bilang mayor, 2016, 6.9 billion. 2017, 7.2 billion. Ang pondo para sa confidential funds, expenses, ay lumundag sa 293 million. Yun dagdag pa. 2018, 7.6 billion. Ang confidential funds umakyat sa 420 million. 2019, ang pondo ng lungsod, 8.8 billion. Yung confidential fund, umabot na sa 460 million. Matindi. 2020, yung budget ng syudad, 10.3 billion na panatili ang 460 million confidential funds ni Sara sa gitna ng pandemya. 2021 budget ng lungsod, 9.8 billion. 2022, 10 billion. Huling taon ni Sara bago naging vice presidente. Sa panahon naman ni Baste, bilang mayor, 2023, 11.1 billion yung pondo. 2024, 12 billion. 2025, 14 billion na. 2026, 15.8 billion inaprobahan ng Davao City Council noong uling bahagi ng 2025. Kumusta naman yung baha? Just the other day, Saturday, lumubog sa baha yung Davao. Tapos may lakas ng loob si Baste sabihin sa ating Pangulo na walang achievement. Kumusta naman po kayo ang achievement ninyo? Ng buong pamilya po ninyo. Bilyon-bilyon ang pondo. 1986, 40 years na kayo, yung pamilya ninyo, na nagpapatakbo ng Davao. Bakit hanggang ngayon, baha pa rin sa Davao? Kaya sabi dito, ang pag-amin ng yumaong DPWH Yusek Cabral sa 51 bilyong pondo, opisyal na pag-amin sa Kamara, sa isang pagdinig ng House Infrastructure Committee, formal na kinumpirma ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral na nakatanggap ang unang distrito ng Davao sa pamumuno ni Pulong ng kabuang 15.8 billion pesos para sa infrastruktura at flood control projects mula 2020 hanggang 2022. Bilyon-bilyon na alokasyon sa gitna ng pandemya. Ang dambuhalang pundong ito ay ibinuo sa distrito ni Pulong sa mismong kasagsagan ng pandemic. Kung kailan pinilit ng pambansang pamahalaan na kulang ang pondo, pinipilit na kulang ang pondo para sa kalusugan at ayuda ng mga naghihirap na Pilipino. Kulang daw, sabi ni Digong, yung pondo sa health, pero binigyan niya ng allocation, 51 billion yung kanyang anak na si Pulong para sa flood control. Pero hanggang ngayon, binabaha pa yung Davao. So saan napunta? Kaya pinapaimbestiga po ni Congressman Tinio sa ombudsman. So yung depensa mga kababayan ni Pulong na umiiral daw yung infrastruktura sa kanyang distrito, direkta siyang pinasinungalingan po ng sariling datos ng CDRRMO, yung pinakita ko po sa inyo. Kasi kung umiiral yung proyektong nagkakahalagang 51.8 billion pesos mula sa kanyang pork barrel fund, mga kababayan, so bakit may 265 pa na mga area sa Davao City ang talamak sa baha? Binabaha pa rin. Ayan o. Davao City identifies 265 flood risk zones. Ang report, ang data, galing mismo sa City Engineer's Office ng Davao City. Karamihan daw dito sa mga binabaha, lugar ni Pulong, District 1. Binuking mismo ng kanilang CDRRMO, si Pulong, nilaglag.
Di ba? Mga kababayan, nilaglag si Pulong ng CDRMO ng Davao. Nilaglag ni Attorney Janice Luis Esparcia, City Officer in Charge, reported that of the total 140 sites are in District 1, 69 in District 2. So napakarami sa distrito ni Pulong. 69 sa District 2, 56 sa District 3, based sa data ng City Disaster Risk and Management Office. So yan ang tanong kay Pulong, yan ang tanong kay Baste. Saan napunta yung pera ng bayan? Yung 51 billion. Bakit ganon? Kaya yung mga sinasabi nilang walang achievement yung ating Pangulo, kayo yung walang achievement. Buong pamilya Duterte, sa mismong lugar mismo ninyo, despite the billions of funds allocated, binuhos dyan sa inyong lugar mismo. Kaya po, kahit anong sigaw ng political persecution ko, sa kanila ng gobyerno, kitang-kita po yung ebidensya na hindi siya political persecution. May mali sa kanilang mga ginawa. Kaya sila ngayon nalalagay sa trouble, sa kabi-kabila ang investigasyon. Hindi po kayang burahin ng mga propaganda yung dokumento ng DPWH mismo. Ang formal na kaso sa ombudsman, ang 80 kainahinalang mga proyekto, at ang bilyon-bilyong tanong na posibleng tuluyan ng makorner or tuluyan ng mag-corner sa political future ng pamilya Duterte. Malinaw ang kwento, mga kababayan. Inquiry report siya. District of Paulo Duterte got 51 billion in infra projects during father's term. Kinonfirm mismo, mga kababayan, ni dating Yusek Catalina Cabral. Tapos ganito yung kalagayan ng syudad ng Davao. May natrapa na 32 individuals, botit na sagip, sa Rumaragas ang ilog ng Davao City. Di ba, mga kababayan, basag na basag yung kwento ni yung kwento ni Baste. Sila yung walang achievement. Tama pa? Tama niya, Mr. Maravillas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito ngayon yung bagong packaging ng Firmax Firming and Lifting Cream. Bago na po siya. Maganda. Sa mga cancer patients naman po, pwede niyong itry itong bagong product namin po. I am Amazing Pure Organic Barley powdered drink mix from Australia. Mainam po siya sa mga cancer patients tulad nito ni IB. Hindi pala, Yulitan. Isa siyang cancer survivor. Sabi po ni Yulitan, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of their life through surgery and harsh chemotherapy.
I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic po siya, immune system booster, trusted by survivors. For your orders and inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling, mga kababayan. Pwede kayo dyan mag-order. Every Sunday live siya, 7 o'clock in the evening. Philippine time.